Nag-okay kami ng ilang minuto, wala na. Na-file na ng police yung report niya. So, nung sabi niya na uwi na tayo, cancel ko na yung report ko, wala na. Na-report na eh. So, kaya nakulong ako. So, nangyari, nung nakulong ako, binantayan niya ako sa silda. So, late na yung pagsisisi ba? Oh. Nagsisi siya na sorry, ganyan. Kasi nadala ako sa galit, sa init. Pero walang bugbugan na nangyari. Away lang talaga. Nasabi lang niya na binugbog niya ako. Dahil siyempre, pag biktima ka, kailangan mo sabihin na kung ano-ano para paniwalaan ka sa mga tao. Binugbog niya ako, ganyan, pero wala namang ano. So, ayun, gusto niya iyas ang kaso, dinatas ang kaso. Pero yung mga bugbog nga nakita daw sa police na sa abaga niya, is this true? Is this correct? Hindi yan totoo. Ano yan, nung sinabi sa medical na meron na siyang nabugbog siya, based yun sa sabi ng doktor na saan yung masakit na katawan mo, ganito, ganyan. Pero pag sinabi na ito, bali dito, basa dito, wala. Kung nakita nyo yung asawa ko dito, wala kayong makikitang pasa sa mukha, sugat, wala kayong makikita. Napaka-normal na talaga ng away namin. Hindi yung nakita natin na issue na binugbog yung partner niya, kawawa. Hindi pa naman ganun kasama yung kaluluwa ko. O may naiwan pa naman pabait sa sarili ko ba. Okay, kasama po natin ngayon si Ronnie Swan or mas kilala na si Boy Tapang. No? Sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka-custody dito sa Alcoy. Sir, Boy Tapang, sir, pwede masaya sir kung anong nangyari daw sir kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes, sir, okay, magsalita na ako ng sir about sa side ko. Ang dami kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga dumadalo sa akin, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko, kung ano yung totoong buong story. So basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naintindihan ko kasi Pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So di mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa ka ng mali. Saka, ano sir, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang nakala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang-rape ako, nagnakaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakaliit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats! Kasi nasa perfect na relationship kayo. Kung nag-away kayo, antara lang yan. Kung nag-away kayo, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, pinapantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang kayong makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita. Napaka-ganda ng kutis ng misis ko dito pag nandito siya, sir. Walang bugbog na nangyari, sir. Sa katunayan nga, sa sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nagkakalaga ng mga 30,000, sila nasira talaga, mga TV namin. Binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos pumasok siya sa kwarto ko habang ako, titignan ko siya sa pagsira niya mga gamit, pumasok sa kwarto, titignan ko siya, parang nangasar mo, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. Sige, ganun, papakulong kita, ganyan. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin. Nung pag-ampas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So, nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit yung mama ko na bakit naming sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-away na mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari, sir. Walang bugbugan na eh. Tapos, nag-report siya dito. Nung papunta niya dito, dumating yung pulis sa bahay. Kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa polis na uwi na tayo. Eh, pagkasabi niya sa polis na uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh.
So, kala niya, yung batas kasi pinipaglaruan. Eh, napasok ako sa kulungan, nagbantay siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Anong nangyari? Nakulong ako. Nagbabantay ka sa akin, namamakawa ka. Namamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako. May batas tayong sinusunod eh. Napakalit din sana ng problema naman, sir. Away magpartner lang talaga. Wala, away partner, napakalit lang. Kumbaga, ang dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa adik, problema sa magnanakaw, problema sa rapist, maganyang problema ba? Ito, away partner lang, napakalit lang talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, kung di pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero walang problema din, sir, kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin nakabutihan sa katawan ko. So yun, sir, nag-away talaga. Okay kami sa partner ko. So, wala nang problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. So, dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away partner lang. Dapat dapat pag-usapan na lang sana. Maliban na lang kung yung partner mo, binugbog mo talaga, binugbog mo yung partner mo, yun yung hirap intindihin kasi abusado na talaga yan. Makita mo sira-sira yung mukha ng partner mo, binugbog mo, pero yung away lang talaga na napakaliit lang. Hindi yan yung kailangan na maabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Oo, huwag lang magbugbugan. Sir, awang ako sa bugbugan nangyari. Sa sinabi doon nabugbugan eh. Tawa nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito na partner ko sa'yo, papanin ko rin sa inyo. Paparap sa inyo, huwag na, baka majuwarebin ko pa. Sa news pa pala. Oo, na-vlog ko na lang para theater news ba. So ano masasabi mo, sir, sa mga nagko-comment na for content lang po ito lahat? Sa mga nasabing for content, hindi ito content, talaga to, nangyari talaga na hindi inasahan ba na akala niya yung ginagawa niya ng mag-report ay pwedeng bawiin na report kita, kunwari lang takutin kita, pero di makatakot ang batas yan eh. So yun nangyari, wala na, napakalit lang talaga ng problema, away magpartner lang talaga. Oo, ganun lang. Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo nito? Na-experience ko dito, hindi madaling makulong. O hindi madaling makulong. Kausap ko, butiki. Oo. Nagkitigan kami ng butiki dun eh. Oo, sabi ng butiki dun, walang tulugan to, lagi nagkakape. Talo ko, tulog muna ako. So, mahirap talaga sir na makulong. So, dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong para walang problema. Masarap mamuhay ng nakatambay sa kubo ka na. Kaysa nakatambay ka sa sa kulungan. Kahit maligo ka doon ko naranasan, maligo nakatayo.